Hello, magandang araw sa inyong lahat. So, nababasa nyo, no? So, Kids RTW Drop Shipping. So, I'm inviting you to join our Kids RTW Drop Shipping. Especially, so kung ikaw yung seller na hirap sa inventory or seller outside Metro Manila or seller na trying to find an items that you want to sell on platforms, ano pa ba? Hindi ka pa nakakapag-start because hindi mo alam kung paano simulan. Plus, isa sa mga issue is yung inventory, yung yung packaging, and then yung space for you to start your business. So, etong RTW dropshipping is for you. So, bakit? So, number one, yung RTW or this dropshipping, may low startup cost na tinatawag. So, hindi mo kinakailangan bumili muna ng mga printers, ng mga waybills, ng mga pouches, and then syempre pag nakapili ka ng mga products na ibebenta mo, i-inventory mo yan. So, for example, makeup or let's say soap. So, for every variation, meron kang ano doon, meron kang ilalagay na inventory doon at least. So, whether may benta or wala, so you need to have a ready stock. So, and one of the advantage dito sa ating ino-offer na dropshipping ay low yung startup cost. So, minimal capital required lamang at pwede ka nang magsimula sa ating dropshipping. And may choice ka whether you sell it on Shopee, Lazada, or TikTok. Okay? So, next, ano pa ang advantage niya? Hassle-free inventory. So, hindi mo kailangan mag-stock ng large quantities and at the same time, wala ka talagang inventory kasi ang inventory will be on our end. So, malinis ang bahay mo, hindi mo kailangan mag-rent ng space para ilagay doon yung mga stocks mo, 'di ba? Or you do not need to buy shelves para i-store yung inventory ninyo. Magkano nila ang shelves? Nag-range siya ng 2,000 to 5,000 per rack. So, kung magre-require ka ng 10 rack for every variation, that will range around 20 to 50,000. Pero dito, free, hassle-free yung inventory mo. Pangatlo, quick production. Ito. So the good thing about this RTW, so mabilis siya or madali yung kanyang restocking and then kaya nating ma-meet yung demand. Plus, when it comes to the sources of supplies, maraming multiple sources for this item na i-offer natin. So, mamaya makikita nyo yung product lines natin. So, I decided na i-focus sa ganitong product lines kasi para ma-solve yung issue pagdating sa production, ma-solve yung issue pagdating sa sources of supply, and then meeting the demand also. At madali siyang gawin and madali din siyang i-produce, parang gano'n. And pang-apat, isa sa advantage ng dropshipping natin o yung products na ino-offer natin, may high demand siya. So if you're gonna search doon sa Shopee, Lazada, or TikTok, kids clothing is one of the top selling category sa marketplace. And then hindi siya seasonal. So ibig sabihin, it is an item for all season. So walang tumal na magaganap. As long as you know how to sell your items on the platform, which is tinuro ko at ituturo ko, so it will be easy for you to market your item. Okay? Kahit na may competition, so it's okay. Walang problema. Kasi um, ang dami nagsasabi na may saturation. So I don't think so and I don't believe it because kung naiintindihan nyo yung algorithm na tinatawag, so lahat ng seller ay may chances na magkaroon ng growth at magkaroon ng spotlight dito sa mga platform na ito. Okay? Next, isa sa pinakamaganda about selling RTW is that you do not need special license.
So, walang regulation required from the platform kapag magbebenta ka ng items na ito. Okay, hindi kailangan ng FDA, hindi kinakailangan na may isa pa pagdating sa electronics, yung parang IC sticker ba yun? Or QC sticker, quality control na tinatawag, just to verify that the items are safe to use. So hindi mo kailangan ng mga ganon o yung mga license to sell or to distribute, to operate. You do not need those things because since Ita Kids RTW ay ano siya, platform friendly siya. Okay? So, hindi niya kinakailangan ng mga license na ganyan. So, bawas na rin yun sa overhead expenses natin. Now, isa pa sa advantage ng RTW ay easy returns and fulfillment. So, let's start with the fulfillment. Sa fulfillment, hindi natin kinakailangan ng mga hindi kinakailangan ng mga packaging tape, hindi kinakailangan i-bubble wrap, madaling i-handle, hindi siya bulky item. So, pouchable items sila. So, isushoot lang sila sa mga pouch, lalagyan ng waybill, then ready to go na yung mga items natin. So, sa fulfillment time, hindi magtatagal. So, naranasan ko na rin naman mag-pack ng mga bulky items na nire-require ng mga bubble wrap and mga packing tape. So, it takes around 3 to 5 minutes per item. What if you have more than 100 items? So, matatagalan. While on this items na RTW, madali lang siya. So, you're gonna insert it on the pouch and then seal it and then lalagyan mo na ng waybill immediately. And the good thing about it, hindi siya madali, ibig sabihin easy returns. So, when you say easy returns, hindi siya madadamage. Okay? Number one, when you ship out the item, you do not need to worry if mababasag ba siya, masisira during the transport of your item, delivering to the end of the buyers. Hindi ka mag-aalala kasi hindi siya mababasag, masisira, mawawarak, or madadamage. Not unless kupitin ng mga rider. So, yun lang naman yung downside doon. Pero hindi naman yun hindi maliit lang na porsyento yung may mga ganong issues, okay? So, easy to return or easy return din siya. Let's say, pag bumalik sa'yo, magagamit pa rin natin yung items kasi ibabalik lang naman natin siya sa inventory. Plus, hindi siya nag-e-expire, hindi siya nabubulok. So, yun yung kagandahan ng mga items natin. Okay? So, yun nga, sinabi ko, non-fragile and convenient. So, no risk of breakage during transit. So, safe na safe yung item. Kahit sa ang sulok ng bansa yan, makarating, hindi madadamage yung items natin. At kung bumalik man, buo pa rin siyang babalik sa atin. So actually marami pang mga advantages of ng itong item. Of course, yes, may mga disadvantages, pero mamliit lang na porsyento yung mga disadvantages. Hindi naman natin yan mapa-perfect because maraming imperfection. So lahat ng bagay may mga imperfection na tinatawag. But we can cope on those things, okay? So now, ano-ano ba mga magiging product lines mo dito sa ating RTW? So meron tayong tinatawag na kids, white sando, white t-shirt, spag sando, white shorts, white pajama, white dress, spag shorts. Papansin mo, lahat ng colors niya ay puro white. So this is made from, we have two fabric na gagamitin dito, cotton spandex and cotton jersey. So, two qualities yon. We have the low end and then high quality na gagamitin para meron kang mga price range. But we're gonna focus first sa mga fast-moving production items like this one. So, bakit nag-focus tayo sa ganito? Kasi una, hindi na tayo magwo-worry ng yung ano bang tawag doon? Yung paghahanap ng mga designs, colors, 'di ba? Pagdating sa mga fabric and textile na tinatawag. So, pag sinabing white, usually pag white kasi, design yan sa mga bata talaga. Okay? At the same time, madali siyang lagyan ng print and then maaliwalas, presko, at hindi siya mainit tingnan. So, at the same time,
walang problema, kumbaga sabi ko, no, hindi siya magkakaroon ng problema sa production talaga, which is ito kasi isa sa mga naging solution din sa mga or naging updates or improvement doon sa product lineup natin. So ano mga itsura nila? So I'm gonna give you some examples of the product lines na i-offer natin. Pero hindi ito talaga. May mga designs na maraming designs tayong ilalabas. So at least pwede kang magkaroon ng product listing, mga more or less 30 to 50 product listing ang pwede nating makreate or SKU dito sa mga items na ito. So this is an example. So ito, so we have a white sando for girls with labubu print. T-shirts. So sa t-shirts na ito, pwede natin lagyan ng anime, pwede natin lagyan ng mga pop-up ka-art na tinatawag, or pwede lagyan ng mga statement, pwede gawing statement shirt. So, i-customize pa natin itong mga prints na ito pag nag-turnover na tayo sa dropshipping ninyo. So these are for boys, may mga dinosaurs, may mga superheroes, may mga animals, may mga parang geometrical shapes lang na very attractive sa mga bata. So ito din example sa mga t-shirts for boys. Magagawa din tayo for girls. Then dito sa baba, we have shorts only. We have dress for kids, plain only. Meron tayong mga pajamas and we have yung mga summer wear like spaghetti sando for kids. At dito, sabi ko nga, no, this is a startup product lines. Dito tayo magsisimula. And soon, pag naging okay ay magi-introduce na tayo ng mga bagong product line. So the good thing about this RTW ay hindi siya titigil sa ganitong product line. So magi-improve at mag-i-improve siya or madadagdagan at madadagdagan yung magiging product line. So hindi ka mamamatayan ng shop. Okay, hindi ka mamamatayan ng shop kasi common reason bakit sometimes ang seller nagsa-survive lang 6 to 1 year or 6 to 2 years because ang buhay kasi ng isang optimized items will only last around 6 to 2 years only. So after that, mamamatay na siya, matatanggal na yung optimization niya. So babagsak yung performance ng shop. So pag hindi ka makapag-introduce ng bagong items doon sa shop mo, ay tuluyang magde-descend yung performance ng shop. So dito, tuloy-tuloy siya. Hindi siya, let's say, nagkaroon ka ng winning items na nagkaroon ka ng top selling items like for example like this one. So pag nag-descend siya, we can introduce another items kasi madali lang maglabas ng bagong design at bagong items. Okay? Now, sooner or later magkakaroon tayo ng mga high quality or more mas high quality na mga RTW items like yung mga DTF shirts, 'di ba? Na iba't ibang kulay. So darating tayo doon. But right now, since nagsisimula ka, this is your startup product lines na pwede mo nang i-market immediately sa platform of your choice. Whether it is in Shopee, Lazada, TikTok, pwede mo siyang i-live selling, 'di ba? If you want, pwede mo rin siyang ibenta sa mga social media like Facebook Live, pwede mo rin siyang ibenta. Okay? So, ito yung advantage ng mga products natin at ito yung kumbaga, yung mga unique selling points nila. Okay? Para magkaroon ka ng edge pagdating sa pagbenta mo sa platform. So, magkano ba ang magiging startup capital mo sa ganitong klaseng business? Okay? Sa dropshipping. So, your startup capital will be the initial, actually, no, ganito ang sistema natin. So, there will be funding or wallet funding na tinatawag. So, the initial wallet fund is 10,000 po. Okay? So, yung 10,000, that is consumable. So, hindi mo kinakailangan bumili ng inventory on each design and on each item and on each sizes. So sabi ko nga, low startup capital. Because kapag nagsimula ho kayo ng ganito, so kailangan you have enough capital to fund. Dito pa lang, for example, like this item only.
Okay? So, kailangan mag-provide ka ng inventory for newborn, extra small, small, medium, large, XL, 2XL. Those are, that is seven sizes. Okay? Na kailangan mong i-keep. So, for example, tigwa 100, ano yun? Tigwa 100 inventory. So, that is 700 pieces or 700 units pagdating sa inventory mo, one design only. If you have 5 to 10 designs, that is around how much? 3,500 to 7,000 units na dapat i-keep mong inventory. Sabihin mo na lang na example lang, sabihin na lang natin na sa 10 pisong puhunan per item. Example lang, hindi ko sinabi 10 piso ito. Sa 10 pisong puhunan, magre-range ang inventory mo from 10 piso to 20 pesos. So, magre-range yan from ilan? 700 times, so sa ano na lang, sa isang design lang. So, magre-range siya ng around 7,000. 'Di ba? 7,000 per design. So, if you have 10 designs, that is 70,000. Tama ba? Parang ganun, 70,000 designs. Dito pa lamang yon. Wala pa tayo sa t-shirts, wala pa tayo sa dress, wala pa tayo sa shorts. So, and then, kailangan mo ng space, kailangan mo ng stock, ng mga shelves for you to keep the inventory. Okay? Kailangan mo ng printer, kailangan mo ng packaging para lang ma-fulfill mo ito. So, yun yung difference pagdating sa traditional type of selling. So, sa dropshipping, pwede ka magsimula with only 10,000 initial fund. And this is consumable. Pag sinabing consumable, kapag may pumapasok na order sa'yo, okay, dito ibabawas yung mga orders na i-fulfill natin. Okay? So, let's say for example, you have 10 or 10 units na nabenta mo. So, if example na no, ang amount ng isang item is 20 pesos, so 20 times 10, 200. So, yung 200 ibabawas dito. So, matitira na lang fund mo is 9,800 hanggang sa maubos siya. So, pag naubos siya, magre-reload ka lang or magre-refund ka lang or magdadagdag ka lang ulit ng wallet fund mo. So, dito sa part, meron tayong pag-uusapan dyan kung paano o kung kailan ka dapat magpa-funding. So, meron mga seryoso tayong usapin dyan. Okay? So, yes, meron tayong monthly subscription. Okay? So, monthly subscription kasi, number one, meron tayong mga staff na dapat nating isahuran. Okay? So, meron din tayong space na dapat nating bayaran or upahan. Merong utilities, merong tayong gagamitin for the gagamitin natin to buy for the packaging materials like pouches, waybills, and so forth. So, dito kukunin yun sa monthly subscription. Now, may magsasabi ang mahal ng monthly subscription. Actually, normally sa isang dropshipping, nagre-range po ang isang dropshipping subscription. Magre-range yan ng 4,000 to 10,000 monthly. May benta or wala. Okay? So, dito, initially is only 1,500. When you go to traditional type of business sa selling, pag may benta ka pa rin sa Shopee and Lazada pero sariling fulfillment ka, pag magpapasahod po kayo ng staff ninyo, isang tao pa lamang, hindi ka makakapagpasahod ng 1,500 sa loob ng isang buwan. Not unless part-time job. I don't know kung kaya niya mag full-time o mag-overtime with this kind of salary. So normally, magre-range ang sahod ng isang staff around 8,000 to 15,000 a month, isang tao lamang siya. Pero dito sa business model na ito, yung opportunity na ito, okay, it's only 1,500. It is not just for the operation expenses, but kailangan mo kasi also ng drive para ikaw ay kumilos. Because kapag nilibre natin yung subscription, so okay, so majority ng pumapasok sa mga libre
or free drop shipping, hindi binibigyan ng value yung kanilang opportunity. So, ang nangyayari, natitenga, hindi tinatrabaho because libre siya. Okay? So, that's why kailangan nating mag-invest. Okay? Mag-invest dito, and at the same time, this is business. Okay? And then, kailangan may risk ka ding dapat na isusugal para sa ganitong mga opportunity. Without risk, walang opportunity to learn. And then, if hindi ka matututo, hindi ka magsasucceed. So, that's part of the formula para ikaw ay mag-succeed sa ganitong klaseng opportunity. So, anong requirements? Okay, hindi lang kailangan ng fund, hindi lang kailangan ng subscription. So, the requirements is dapat meron kang, of course, ito very important, ito kaya nasa unahan. Strong interest and commitment to grow. Hindi gagawin mo lang ito kasi parang na-hype ka. Hindi gagawin mo lang ito kasi parang trip mo lang. So, kailangan interesado ka talaga at gusto mo talagang mag-grow at ma-explore at matutunan ang ano na ito, ang industry na ito. Okay? And then of course, if you have the strong interest and commitment to grow, you are willing to learn. Hindi willing to be spoon-fed na tinatawag. So, marami ditong mga dropshippers that are kadalasan mga spoon feeding. Na akala mo, pag nag-subscribe sila, nag-initial wallet fund, ay parang bumili sa Jollibee ng cheeseburger and then they all have the right as a customer. Hindi po yun ganun. Okay? Because honestly, the initial fund and the monthly subscription is very maliit para makapagsimula ka sa mga sa mga ibang opportunity. Okay? So, kailangan willing to learn, willing matuto, gutom na matuto. Okay? Hindi yung pwede naman magsariling sikap but you need guidance. Okay? Willing ka magkaroon ng guidance and then do it on your own with guidance also. And isa sa is another important requirements ay dapat BIR registered ho kayo. Okay? Madali lang naman yan. May tinuro na natin yan. And then we have, meron din tayong video tutorial sa YouTube or here on YouTube para alamin mo pa paano magko-comply with BIR registration kasi kailangan mo yon sa sariling shop mo. Okay? Of course, you need equipments like laptop for business operation. Hindi pwede cellphone lang. And of course, sufficient capital so that you can sustain and scale. Not just capital for your items, capital for your marketing. Kasi mag-i-invest din tayo sa ating pagma-market. So, ito yung advantage natin, and then ito yung mga minimal requirements natin needed for you to start on your RTW drop shipping. And don't worry because andito ako as your coach also to guide you kung paano mo ito i-execute. As long as, sabi ko nga, interesado and you are committed to grow and willing to learn. So, hindi ka pababayaan or hindi kita hahayaan na hahayaan lang kita mag-operate or let's say you do it on your own. Pero syempre, kailangan din ng extra effort para sa iyo. Hindi pwede yung ako lang lagi yung mag-execute para sa iyo. So, 'yun. Okay? So, I hope na nakuha po nakuha po ninyo yung about sa RTW dropshipping. And looking forward tayo para sa second video. So, if you're interested, message nyo ako. And then, para ma-set up na natin siya. Okay? So, thank you so much. Maraming salamat sa time ninyo and good luck po sa pagpasok niyo dito sa ating dropshipping. Thank you.